May nakapanggigigil na naman mga kababayan na ginagawa sa atin yung mga Chinese. Diyan po sa sa West Philippine Sea, yung Baho de Masinloc, ayon, binakura na po ng mga salot na Chinese. Bawal na daw mga kababayan sa ating mga fishermen ang pumasok para mangisda. No Pinoy's allowed na sa ating territory. What? Ganon katindi mga kababayan ito mga barkada ni Maudigs. Yan po mga kababayan yung balita sa sa Politico News. No Pinoy's allowed. China puts up floating barriers in the West Philippine Sea. Sabi ng Philippine Coast Guard. Yan po yung ginawa nila. Yan po mga kababayan, tingnan ninyo ang ginagawa sa atin ng mga barkada ni Maudigs at Mausara. Matinding pang-aapi mga kababayan sa ating mga mangingisda. Sabi dito sa balita, the Philippine Coast Guard has accused China of installing a floating barrier in the West Philippine Sea in a supposed bid to keep Filipino fishermen away from the area. Ayan po, mga kababayan, sabi po yan, mga kababayan, ni PCG spokesperson J. Tariela. PCG spokesperson J. Tariela said in a post, mga kababayan, on X, yung dating Twitter, that the barrier is located in the southeast portion of Scarborough Shoal, which is part of the Philippine Exclusive Economic Zone. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas, the land of fear. Like and share na rin po ninyo ng ating video para marami po yung makapanood. So sabi rito, the 300-meter barrier was discovered by personnel of Philippine Coast Guard in the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources noong September 22 pa, during the routine maritime patrol. Payag mga kababayan ni Tariela. Kaya po, magkukulang ng supply ng isda, hindi na po yung bigas. Kasi yung bigas po, pinamimigay na ng libre. Hindi na 20 pesos lang. Sobra pa sa 20 pesos, mga kababayan na gustong ma-achieve ng ating Pangulo, ginawa na niyang libre sa mga pobre. Pinagsasamsa mga kababayan ng ating gobyerno galing sa kamay ng mga smugglers. At ang sabi, mga kababayan, itong mga smugglers na to, yung mga involved sa illegal cartel at manipulation ng presyo ng bigas, mga Chinese mafia. What? Talagang mga kababayan, mga Chinese yung namimirwisyo po sa atin. Tira niya, Mr. Marabilis, ang ganda talaga ng message ni Inday. Sa 74th anniversary, founding anniversary ng China, yung salita na Chinese, lalong natuwa kay Inday yung mga Chinese mga kababayan. Pero yung mga mamamayang Filipino hindi na natutuwa sa ginagawa ng mga Chinese. Binakuran pati yung dagat. Hindi daw tayo allowed. Pinoy are not allowed. No Pinoy's allowed mga kababayan. Ayan po. No Pinoy's allowed. Sa Baho de Masinloc, nilagyan ng bakod yung dagat. Pero sila mga kababayan, yung mga Chinese, labas-masok dito sa ating bansa. Nag-establish na sila ng Chinatown. Matagal ng panahon. Libre sila na mamuhay mga kababayan sa ating bansa.
Napakabait talaga ng mga Filipino po. Di ba? So sabi rito, photo shared by Tariela on X showed several boys, mga ano po, buya, placed at sea. He said they were installed by 3 vessels from the Chinese Coast Guard. So sabi rito, it was reported by the Filipino fishermen that the Chinese Coast Guard vessels usually install daw floating barriers whenever they monitor a large number of Filipino fishermen in the area. During the routine maritime patrol, the BIFAR vessels observed more than 50 fishermen engaged in fishing activities in the area, sabi po ni Tariela. Kaya biglang naglatag ng floating barriers yung mga Chinese. Di ano niya, Mr. Maravillas, yung masasabi mo dyan. Intay lang kayo mga Chinese. Wala man yan na mga bakod-bakod ninyong nilalagay dyan. Pag dumaan na yung multilateral patrol, yung mga warships ng Amerika, Japan at Australia with the Philippines, Philippine Navy ship, tanggal yan lahat. Ano man yan, mga boya man lang yan. Di ba? Anong itatagal niyan mga kababayan doon sa warship ng Amerika na magpapatrolya para sigurihin ang freedom of navigation dyan po sa West Philippine Sea? Inaayos pa ng ating gobyerno po. So sabi rito ni Tariela, yung Chinese Coast Guard as usual alleged that the presence of the BIFAR vessel anya at saka yung mga mangingisda violated international law. Sila yung nagbabiolate ng international law. Kasi may desisyon na po yung UNCLOS. Sila po yung hindi sumusunod. And the domestic laws daw ng China. Yung ang aligasyon ng mga Chinese. The BIFAR vessel responded to each and every radio calls anya and emphasized that they were carrying out a routine patrol within the territorial sea ng Bajo de Masinloc. Sabi po ni Tariela. So, ang gawain ng mga Chinese dito sa West Philippine Sea, binabawal tayo sa ating sariling teritoryo. Kung sila kaya ang ibawal natin dito sa ating bansa, na napakarami mga Chinese dito sa ating bansa, mga kababayan. Pero di po natin ginagawa kasi hindi man dapat natin tularan ang illegal na ginagawa ng mga Chinese. Huwag tayong gagaya sa kanila. We are upholding international law. Sila yung nagba-violate mga kababayan ng batas ng mundo. Kaya sabi rito ni Tariela, the PCG will continue anya upholding the Philippines' maritime rights and protecting the country's maritime domains in cooperation with other government agencies. Ito yung sinasabi ko mga kababayan. Hintay-hintay lang kayo, mga abusadong Chinese dyan sa West Philippine Sea. Sabi rito sa headlines ng Philstar, Philippines, Japan, US reaffirm cooperation. Ayan pa. Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo held a trilateral meeting in New York noong Friday po with US Secretary of State Antony Blinken and Japanese Foreign Minister Kamikawa Yoko to ensure cooperation in establishing a rules-based order in the South and East China Seas in the Indo-Pacific region. Ayan po si Secretary Manalo, mga kababayan, sa kanyang pagsasalita doon sa sa UN. Sa UN General Assembly po, mga kababayan. So sabi rito, in his remarks before the meeting held at the Palace Hotel, Blinken said the three countries believe strongly that our collaboration not only on a bilateral basis but on a trilateral basis can produce very positive benefits not only for our countries but also for other countries
and partners in the region and beyond. Magsasagawa po sila ng joint patrol, mga kababayan. Yung allied forces. Kaya ito mga ginagawa ninyong paglagay ng mga floating barrier, wala man yan. Pag dinaanan yan ng mga warships ng Amerika at Japan, tanggal yan lahat. Mag-iiyakan kayo dyan. Di ba? Magpupulasan kayo dyan. Kasi pag hindi kayo dyan umalis, magsisimula na ang World War III. Magbabawas tayo ng populasyon sa buong mundo. Mababawasan yung populasyon ninyo na 1.4 billion. Di ba? Pag-isipan ninyo. Mabuti. Siyempre, pati kami dito, mababawasan. Yung mga Amerikano, mababawasan din. Pati mga Japanese, Australian. Kasi nga po, World War. So, mamili kayo. Yun po ang direksyon ng mundo. Talagang magbabawas po tayo. Kasi talagang patindi ng patindi, mga kababayan, ang kasamaan ng tao. Yun ang direksyon po. Tribulation, straight ahead. So sabi rito, mga kababayan, Blinken added that the US would continue to extend assistance to the Philippines in strengthened cooperation with their allies. Yan po, mga kababayan. This is to maintain peace and stability in the Indo-Pacific and also to foster, to strengthen economic resilience and to promote the common prosperity of our people. So sabi rito, the Friday meeting was a follow-up to previous meetings among officials of the three allied countries this year. The meeting of President Ferdinand Marcos Jr., U.S. Vice President Kamala Harris, and Japanese Prime Minister Kishida Fumio in September during the ASEAN Summit in Jakarta. Manalo, Blinken, and former Japanese Foreign Minister Hayashi Yoshimasa in July, also in Jakarta, and that of the National Security Advisor Eduardo Año, U.S. National Security Advisor Jake Sullivan, and Japanese National Security Advisor Akiba Takeyo in June in Tokyo. So, series of meetings na po yung ginagawa ng ating mga officials of the Philippines, Japan, pagkatapos Amerika. Hintay-hintay lang kayo, mga abusadong Chinese. So, sabi rito sa balita, on X, formerly Twitter, Japanese Ambassador to the Philippines, Kazuhiko Koshikawa, described the foreign ministers' meeting as fruitful. Our leaders stand as one to uphold multilateralism based on rule of law and stand firm against our common challenges. So, nagbigkis-bigkis ang mga bansa tulad ng Pilipinas, Japan at Amerika. In other countries are joining us sa ating pinaglalaban po dito sa West Philippine Sea. Unity of three countries serves as the foundation niya of free and open Indo-Pacific. Kaya kahit bakuran ninyo yan dyan, lagyan pa ninyo yan ng permanent structure, wala yan pagdating ng oras. Tanggal kayo dyan, sigurado. Kasi gumagalaw na yung Allied Forces. O ngayon, biniltaan mga kababayan ni Commodore J. Tariela, yung ambassador ng China, kasi binabaliktad na naman po tayo. Sinabihan tayo na mahilig sa drama. Nagdadrama lang daw tayo, mga kababayan dito. Nag-create daw tayo ng political drama out of fiction. From fiction, mga kababayan. Ito ay may relasyon po doon sa plundering na ginawa or ginagawa ng mga Chinese sa marine resources po. Yung mga coral reefs na sisira
ninakaw po ng mga Chinese dyan sa West Philippine Sea. Nagdadrama daw lang tayo. What? Ngayon, biniltan po ni Commodore Tariela. Ayan po mga kababayan yung sagutan ng dalawang opisyal. Kaya sabi po ni Tariela, ang tigilan anya ninyo, yung coral destruction. Stop coral destruction. Ayan po ang sabi ni Tariela, mga kababayan. Sabi rito, Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela says that the destruction of coral goes far beyond drama and is a serious crime against humanity, accusing China of swarming the Philippines' exclusive economic zone with its maritime militia. O narito mga kababayan, sinabi ni Mao Ning, yung spokesperson ng Chinese Foreign Ministry, sabi niya rito, we urge relevant party of the Philippines to stop creating a political drama from fiction. In the Philippines, if the Philippines truly cares about the ecological environment of the South China Sea, it should tow away. Dapat tanggalin, hilain daw natin mga kababayan, yung illegally grounded warship doon po sa Ayungin Shoal, pinapatanggal sa atin as soon as possible stop it from discharging polluted water into the ocean and not let the rusting warship bring irrevocable harm to the ocean. So tayo yung inaakusa na sinisira natin yung marine resources. Tayo yung nagpopolyot sa West Philippine Sea dahil isinadsad natin yung BRP Sierra Madre na kinakalawang na. You see? Reaction nito mga kababayan ni Mao Ning doon sa na-discovery natin kasi ng Philippine Coast Guard divers na totally destroyed po. Matindi yung ginawa nilang pagsira po sa mga coral reef. Kinamkam na po lahat. Inubos po. Wala nang matiran yung mga isda. Walang makain yung mga isda dyan. Kasi wala na silang matitirhan. Wala na silang iitlogan mga kababayan ng mga corals. Inubos na dinurog ng mga Chinese militia. Pero binabaliktad tayo ni Mao Ning. Ayan po si Mao Ning, mga kababayan. Ngayon, biniltaan mga kababayan ni J. Tariela. Yung ating magiting na Commodore. Sabi mga kababayan ni J. Tariela, the destruction of corals goes far beyond drama. It is a violent act and a serious crime against humanity. Stop making allegation that BRP Sierra Madre is polluting the water, but blame it to your numerous Chinese maritime militia swarming the Philippines exclusive economic zone. Buelta mga kababayan ni Tariela. Ayan po mga kababayan yung pahayag mga kababayan ni Tariela. Basag ka ngayon, Mao Ning. Ayan man lang po mga kababayan. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. Ayun mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.